Yo, yo, yo! Subscriber si Lakbot Stories na naman ngayong weekend. Ano man ang inyong ginagawa, mas masarap kung meron kang hinihigop na isang tasa ng mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Nako, check out nyo na bago ma-check out ng iba ang hazelnut butterscotch o kung ano pa mga available na flavors natin dyan. Syempre, sabi ko nga sa inyo, available na po yan sa HTV merch sa Shopee o kaya naman, tingnan natin kung baka nabuksan na rin yung sa Lazada at yung TikTok shop natin. At once again, sa mga nasa Facebook, pwede rin kayong bumili dyan ng kape ni Lola Trinidad sapagkat naririyan na rin po sa Facebook Marketplace ang kape ni Lola Trinidad. Alright, dripped and steeped coffee po yan. Tikman mo na bago matikman ng iba. Ito yung palagi nating kasama habang nagre-record ng ating SHS at upang nang sa ganun maikwento natin ang mga kwento ni na Eros, Cream O at ni VMB Music. Yun yung pangalan niyang hirap. Eto na, umpisa na natin. Mga channel members, maraming salamat. Naririto kayo. Ang inyong mga pangalan, mga current channel members natin, naririyan po sa ating description section. Ang ating mga regular at mga silent listeners, here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pakitago na lamang po ang aking identity and wag nyo na lamang pong i-mention yung Gmail ko. Nung isang araw pa lamang po nang simula akong tumangkilik sa inyong channel at ang nangyari kasi Sir Red, na ikwento ko lang, ay dumaan lamang yung isang vid ninyo doon sa For You section ng YouTube at nang mapakinggan ko na ay dire-diretso na ako sa ilan pang mga stories ninyo hanggang sa ako po'y nagka-interes at nag-subscribe na rin po ako sa inyo. And then lagi ko na pong inaabangan ang inyong mga post and stories na ina-upload. So yun lang po at maraming salamat. Ito na talaga kanyang kwento. So sabi niya, isi-share ko lamang po ang aking true spooky experience way back 2015. Spooky. Ako ay nasa second year college po nang mangyari ito and first time ko pong naranasan kaya hindi ko po talaga malilimutan magpasa hanggang ngayon. Aaminin ko talaga na hindi ako naniniwala sa mga multo. Kapag nagkikwento mga kaklase ko nga tungkol sa mga ganito, mga kababalaghan, o kahit na ano pa mang mga experience nila ay hindi po ako natatakot at sinasabi ko lamang na ang mga ito ay guni-guni. Lahat na nakikita nila ay kathang isip lamang. Marami na rin ako mga kababalaghan na kwentong nadidinig sa aming campus. Dahil nga sa hindi ako naniniwala sa mga multo, hindi ko na lamang iniintindi ang mga kwentong iyon. Hanggang sa naranasan ko nga ang hindi inaasahang pangyayari. Doon na nagbago ang paniniwala ko. Ito yung bagay na hindi ko rin maipaliwanag at iniisip ko pa rin kung tunay o hindi. Monday to Thursday ay laging 4 PM lamang ang aming klase at kapag Friday naman ay inaabot po kami hanggang alas 7. So Friday po ng gabing iyon, wala talaga akong kahit na anong napifeel na kakaiba sa labas o loob ng aming classroom. Wala din kasi ako yung feeling o gut feeling sa Red na baka may mangyaring masama or kababalaghan mamaya. Basta easy lamang at talagang happy lang kaming mga magkakaklase. Yung second to the last subject namin na prof ay nagbigay pa nga kasi ng 3 balot na kutsinta at ang sabi ni Ma'am Ana, hindi niya tunay na pangalan, ay galing daw iyon sa mga nag-defense ng thesis. Dahil isa raw siya sa mga naging panelist nung time na iyon, binigay na lamang niya sa amin yung isa sa mga ipinakain sa kanila. Hanggang sa matapos na si Ma'am sa kanyang time at lumabas na rin siya ng kwarto. Nakita na namin si Sir na papasok ng room namin which is yung
pinaka-last o yung teacher namin sa last subject namin ng hanggang 7 p.m. So naging maayos yung discussion hanggang nga po sa umabot sa kalagitnaan ng aming diskusyon ay doon ako nakaramdam ng pagkaihi. Dahil din malakas kasi akong uminom ng tubig kahit noon pa, Sir Red. Kinausap ko yung katabi ko na samahan na akong mag-CR at iniisip ko kasi na baka sakaling naiihi rin siya at nahihiya lamang na magsabi. Ang sabi niya sa akin, ayaw niya dahil inaantok na siya at tinatamad daw lumabas. Nahihiya naman ako magtanong sa iba na kaklase ko dahil nakikita ko sa kanila talagang focused na focus sila sa discussion ni Sir. Hanggang sa nagpaalam na akong lumabas. Pagkalabas ko ng room, napakatahimik yung buong building. Although may mga nakikita pa ako mga estudyante sa kabilang building pero medyo may kalayuan na iyon doon sa kung saan kami nagkaklase. Magkahiwalay kasi yung building ng College of Education sa College of Business. And by the way, education pala ang kinuha kong course. Major in Filipino na ngayon po'y nagtuturo na sa public school malapit sa Bulacan. Well, congrats. So balik tayo sa kwento. Bago ka kasi makarating sa CR ng building namin, kailangan mo munang maglakad sa hallway ng aming education building dahil nasa dulo po yung CR. So nung nakarating na ako at papasok na ako, may nakita po akong estudyante doon sa unang CR. Kaya sa pangalawa na ako pumasok at umihi. Okay. So may nakita siyang pumasok na estudyante sa unang cubicle, tama ba? Kaya sa pangalawa na daw po siya pumasok at doon na siya jumingel. So bali 3 cubicles daw yung naroroon at sa tapat ay may 2 para sa teachers at mga staff. So habang umiihi ako, nakikita ko sa reflection ng tiles ng CR sa kabila, which is yung first cubicle, na meron talagang nakaupo. Kita ko po kasi yung reflection ng tiles dahil white ito, pero hindi naman po as in kita yung mismong physical appearance ng tao na malinaw na malinaw. Kumbaga, yung reflection lang nung shadow at maliwanag lang din kasi yung ilaw ng CR namin kaya talagang nagka-cast yung reflection. So akala ko nakita mo kaya pala may nakita kang kakaiba kaya pala ang sabi niya spooky experience. Anyway, ito na. Bawal tumawa dahil horror nga hilakbot tapos tumatawa. Ano ba naman yan? So hindi ko na po pinansin at hanggang sa matapos na akong jumingel. Siyempre, nakaramdam ako ng relief dahil naka-jingle na ako. Pero, kahit natapos na ako, nakikita ko pa rin yung shadow sa loob bago ako lumabas ng cubicle. And then nung lumabas na ako, nagsalamin muna at nag-ayos muna ako ng buhok. Around 2 minutes, nagtataka ako dahil parang ang tagal-tagal ng babae sa loob ng CR. Kaya sa isip ko, nauna pa siya sa akin na umihi pero bakit hanggang ngayon ay naroroon pa rin? Papasok pa lang ako nang makita ko siya at nauna nga siyang pumasok sa unang cubicle. And then siguro mga 5 minutes na ay hindi pa rin lumalabas yung babae. Ibig sabihin talagang 5 minutes to na tumagal ka sa CR. So ano to, cutting classes? Anyway, so wala daw siya nararamdaman na kahit na nung time na yun. Wala ding takot dahil sabi nga niya hindi daw po siya matatakutin. Until na-notice ko na wala sa kamay ko o wala sa daliri ko yung singsing ko at naisip ko nga na naiwanan ko pala at ipinatong sa ibabaw ng inidoro o yung siguro sa flash, di ba? Dahil syempre, pagkatapos ko umihi ay naghuhugas kasi ako ng, alam nyo na, ng spooky experience. Then pumasok ako ulit at nandun na nga yung singsing. Hindi ko mapigilan talaga si Red na mapatingin sa baba sa gawi po ng tiles.
Pero nakikita ko pa rin po na meron pa ring nakaupo doon. Doon na ako nagkaroon ng mas matinding pagtataka. Naisip ko rin na baka hindi jumijingle yung nandun kundi nagpupupo dahil ang tagal-tagal na eh. So paglabas ko ng cubicle ay biglang nalaglag yung singsing na hawak ko kaya gumulong ito ng kaunti sa tapat ng first cubicle and then medyo dahan-dahan akong yumuko para damputin iyon. As in medyo mabagal yung pagkuha ko dahil sa nandidiri din talaga ako Sir Red ng slide dahil nabasa yung singsing ko. So pagkakuha ko nito, yung peripheral vision ko ay napatingin sa first cubicle. Doon talaga ako ginapangan ng takot dahil wala po ako nakitang kahit na anumang klase na solidong katawan kahit na yung paa nung akala kong tao na nasa loob. Sa isip ko, paanong nangyari yun ay kakikita ko pa lamang sa tiles at sa reflection doon na may nakaupo. Kinabahan talaga ako nung time na yun Sir Red pero dahil sa gulong-gulo ang isip ko, sinubukan ko ulit pumasok ng CR. And then pagpasok ko, doon na ako parang binuhusan ng malamig na tubig dahil may nakita akong paa na maputi at manilaw-nilaw pa ang kanyang kuko. Maputik at wala siyang suot na sapatos. Nakita ko talaga Sir Red at hindi ako pwedeng magkamali. Medyo nakapasok at nakaharap yung mga paa niya na parang nakaharap pa nga sa akin. Hindi ako nakagalaw sa sobrang takot. Talagang gusto kong sumigaw pero parang pinipigilan ng kung sino man o anumang klaseng puwersa yung bibig ko para makapag-create man lang ng sigaw. Sa takot ko ay napatakbo talaga ako ng mabilis at hindi na ako lumingon sa likod ko. Basta takbo lang ako ng takbo at ang nasa isipan ko dapat makarating ako agad ng classroom. Hanggang sa nakarating na nga ako doon at nagtinginan sabay-sabay ang mga kaklase ko. Si Sir nga din po ay nagtaka. Dinig na dinig talaga ang hingal ko sa katahimikan ng buong classroom. Sabi niya, ano nangyari? Bakit daw ako hingal na hingal at namumutla? Ang sinabi ko ay inutusan lamang ako ng isang prof na nadaanan ko at binilisan ko na lamang yung pagbili dahil kailangan na daw niya yung pinabibili nito. Nung nakaupo na ako, tinanong ako ng katabi ko at ang iba ko pang katabi na kaklase kung ano talaga ang totoong nangyari. Alam kasi nila Sir Red na nagsisinungaling ako. Sinabi ko sa kanila na mamaya na lamang after ng klase namin sasabihin kung ano ang nangyari sa akin. And then came dismissal. Hindi ko na po naikwento sa lahat ng kaklase ko at yung dalawang kaklase ko na kaibigan ko lang yung pinagkwentuhan ko nung paglabas namin ng campus. Maging sila ay natakot kaya simula po nang naikwento ko sa kanila nung time na yun, yung nangyari sa akin, hindi na sila umiihi lalo kapag natatapat sa last subject every Friday. Lalo na ako Sir Red, para bang traumatic talaga. Hindi ko na talaga tinatangkang umihi kapag last subject. Umiihi ako bago magdilim at nagpapasama na rin sa mga kaklase. Hanggang ngayon nga po, kapag naaalala ko yun, andito pa rin yung takot. Iniisip ko nung time na yon habang pauwi ng bahay na bakit ganun yung paa na nakita ko. Maputi as in para bang na-drain yung dugo. Manilaw-nilaw yung kanyang kuko tapos maputik. Sino ba namang estudyante ang gagawa nun? Wala naman din putik sa labas dahil nakasemento yung aming buong campus. At ang isa pang palaisipan, bakit ako natakot nung time na yon dahil nakikita ko yung shadow niya pero nung nasilip ko sa labas, wala naman din tao sa loob. Siguro po mga ilang araw na ang lumipas ay trinay ko na rin pong itanong sa isa sa mga janitor ng campus namin kung gaano katotoo ang mga multo sa campus. Maging yung mga kwento-kwento ng mga estudyante na matagal ko nang nadidinig. Ang sabi ni Manong Harold,
totoo raw yun dahil maski siya ay nakaranas na rin ng mga weird and spooky experiences. And isa sa mga nabanggit niya ay yung CR ng Eduk Building. May babae daw na nagpapakita doon. Labas-masok ng CR at minsan pangaraw ay tumatakbo lamang sa hallway. Ayon kay Manong Harold, nagbigti raw yung estudyante na iyon dahil sa depression sa pag-aaral at sa pagmamaltrato ng magulang. At naganap daw yun sa unang cubicle. Hindi ko na sinabi kay Manong kung anong naranasan ko sa CR na iyon, pero doon ko pa lamang nakumpirma at napagtagpi-tagpi na totoo pala sila. Kaya simula po noon, naniniwala na ako sa mga multo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento. Ano bang pangalan niya? Si Eros. Yun kasi yun nilagay niya dito eh. Tama ba? Ayan, si Admin Clay yan sisihin mo kapag mamaya may mga nababanggit ako mga real name mo. But anyway, given yung nangyari dito sa kanyang story, alam mo na kung saan patutungo. It's always been the CR, haunted CR, lalo na kapag last subject, di ba alam nyo na. And maisundot lamang natin yung kwento recently nung ilan sa mga nakilala din natin sa isang seminar. Siyempre mga kapwa din po natin ng mga estudyante mula naman po sa campus ng NU sa Calamba. Ito konting history lamang. Kung may nakikinig sa atin na mga tiga Calamba, Laguna, alam na alam ninyo itong dati pong St. James College of Calamba. Opo, yan na ngayon, itong na-abandon na school na ito, ngayon yan po ang eksaktong location kung saan po itinayo yung bagong Henry C. Senior Hall na ngayon po ay part syempre ng National University sa Calamba, Laguna. So, konting konting history lamang para malaman ninyo kung saan manggagaling at saan nanggaling yung kwentong ito. So mula doon, nung nalaman nilang nagnanarrate tayo dito sa Hilakbot, doon na rin nila kwento sa akin na kahit daw po sila kapag halimbawang meron daw po mga klase, kahit nga daw po lunchtime, tanghaling tapat, would you believe, meron din daw po talaga silang nararamdaman. Lalong-lalo na sa CR na para bang paminsan daw po may naghahaming. Ewan ko lang kung may nakikinig din sa atin ng mga estudyante mula po dyan sa NU Calamba, kung gaano katotoo itong mga sinasabi din po ng mga nakausap natin mga estudyante mula po doon sa isang seminar na inattendan natin at syempre for NU students lamang. So yun, kwento nila sa akin ito na parang alam mo yung kahit daw po tahimik ang CR, alam mo yung parang merong umiihip, meron parang alam mo yung motor ng electric fan na parang ganun yung hanggang sa parang kapag patatagalin mo daw na pakikinggan, para siyang tono para ng humming mula sa isang mababang boses. At dahil dyan, isa sa mga itinuturo po na dahilan yung luma pong eskwelahan talaga na naririyan na nakatayo sa exact location ngayon ng NU Calamba. At ito nga yung St. James College of Calamba. Kulay brown dati yung nito, nakita ko na dati ito napadaanan ko ito kulay brown dati yung building nito hanggang sa na-acquire. Ito na nangyari na, ginawa na po nilang NU Calamba ngayon. So malamang makikita nyo rin po sa internet kung ano yung sinasabi ko ba sa St. James College of Calamba. Yun yung picture, yan yung pinaka na-abandon kumbaga. Matagal din kasing na-abandon na itong mga building na ito O kaya malamang, ayan na naman yung pwede nating paghugutan kung bakit nagkaganon at bakit may mga pagpaparamdam. Diba? Tapos sinasabi nga din nila baka nakaka-attract din daw po ng negative energy yung parang mga hugis na mga desk daw po nila dyan. Ang sabi kasi nila yung hugis daw ng desk nila dyan. Alam niyo yung parang triangular. Alam niyo na kung diba, kulang na lang drawingan mo daw ng mga mata. Kaya gumana na naman yung mga malalawak at alam mo yung creative minds ng mga estudyante po dyan na alam mo yung mga Illuminati. Anyway, ito biruan lang guys baka mamaya bigla nyo seryosohin. May sakali may nakikinig sa ating tiga NU at pwede mo pong mapatotohanan o kaya mag-comment ka na lang para malaman din natin. Or
bago ka mag-comment, mag-purchase ka muna ng kape ni Lola Trinidad. Siyempre sa ating HTV merch at sabi nga natin sana pagpanalangin nyo rin po na alam mo baka lumawak din tayo sa Lazada, sa TikTok Shop, sa Facebook Marketplace. So abangan nyo na lamang po yung mga anunsyo. Like and follow Kape ni Lola Trinidad Facebook page at yung ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories dahil dyan naman po natin ipopost yung mga direct links dito mga nabanggit natin. Maraming salamat dito po kay Eros sa pag-i-email ng kanyang kwento. Speaking, ito nga palang nabasa natin kanina yung pinakahuli na ating kwento. Ito pala VM. Kaya pala pagkabasa ko na B Music, sabi ko VM pala ito. So pakinggan natin ito, iiwanan ko sa inyo lahat guys itong pinakahuling VM na itatampok natin dito po sa ating SHS episode. Okay? So puntahan naman natin ang kwento ni Cream O. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, nagdadalawang isip siya kung may post din ba may post daw itong kwentong ito. Sabi niya, mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan, Sir Red, at isa po talaga yung channel ninyo sa mga binabalik-balikan ko. Well, maraming salamat po. Thank you! So, to start my story, sa barangay namin na malayo sa mismong bayan, ito na po kasi yung itinuturing na pinakahuling barangay sa bayan na masyadong liblib at parang pinaka-boundary na nga nung kabilang bayan. Hindi ko na po babanggitin kung saan exactly kasi baka mamaya magalit po sa akin yung mga kabarangay ko. So uunti lamang po yung mga nakatira dito, admittedly, Sir Red, hanggang sa nalaman ko yung mga kwentong katatakutan na ito na maging siguro kayo ay hindi mo paniniwalaan. Kung isa lang ang nakakaalam, isa sa mga kwento sa amin ay ang batang ukab ang likod sa may malaking bato na tinatawag naming urban. At isa pa yung pugot na ulo na nagpapakita sa mga napapadaang mga tricycle. Natatandaan ko noon itong kwento ng ulong pugot na kwento ng aming auntie na nakita daw nila ng isang madaling araw. Tuwing August hanggang October ay tagkabuti sa aming bayan. Yung mga mushroom, ganun ba yon? So niyaya ang kamag-anak ko itong si auntie ng kanyang kaibigan para manguha ng mga mushroom sa may kawayanan. So nang nakarating na daw sila sa mismong kawayanan, tuwang-tuwa ang kaibigan ng aking auntie dahil ang dami po nila mga kabuti na nakuha. Inilabas nila ang dala nilang maliit na sako at nang makalahatian na nga po yung laman ng sako, may narinig po silang kaluskos sa bandang gilid pero hindi nila pinansin. Lumipas ang sandali, parang papalapit na po ng papalapit ang kaluskos na naririnig nila at bigla na naman daw nawawala kapag lumilingon sila. Hanggang sa ang kanila na lamang pong pinagbintangan ay yung lakas ng hangin. Baka yun daw ang gumagawa ng tunog na parang kaluskos ng mga paa. Naisipan ng tiyahin ko na tanglawan yung kumakaluskos o kumbaga nais niyang malaman sino ang gumagawa. As in gusto niyang hulihin. Nang makita nga daw po niya si Red, otomatikong nanlamig ang kanyang katawan at hindi na siya nakagalaw sa kanyang kinapipwestuhan sa likod ng puno. Doon ay nagtaka yung kaibigan niya dahil hindi daw ito gumalaw. Sinundan na lamang daw ng mga kasama ni auntie kung saan nga ba siya nakatitig. Pinaroroonan daw po ng flashlight nito, ang pinaroroonan o yung kung saan nakatutok siguro yung flashlight nito ay meron daw po silang nakita. So parang hiniwalayan na sila agad ng kaluluwa nila sa katawan dahil nakita nila talaga si Red yung isang nilalang na wala pong ulo. Nakayuko pa nga daw po ito na para bang kinakapakapa niya ang lupa kung saan siya nakatayo upang hanapin ang kanyang nawawalang ulo.
Nagtakbuhan daw talaga ang mga kaibigan ni Auntie at maging siya. Dala ang mga sako na may laman ng kabuti. Hindi na daw nila pinansin kung saan sila lulusot dahil ang mahalaga para sa kanila ay makaalis sa kawayanan. At nang makaalis nga po't makarating na muli sa barangay, namumutla silang pare-pareho. Bumalik na lamang daw ang diwa nila nang tuluyan na ngang sumikat ang haring araw. Nang bumalik na nga daw po sila sa kani-kanila mga bahay, naaalala ng kaibigan ni Auntie na may dala silang kabuti na nasa sako. Nang buksan ang sako, parang nawala na naman daw sa diwa ang kaibigan ni Auntie dahil nagtaka sila kung bakit yung mga kabuti na kanilang hinarvest mula doon sa kawayanan ay naging mga bato. Lubos na ikinagulo ng isip nila ang nangyayari. Bago pa magtanghalian ay nilagnat ng napakataas sa magkakaibigan. Naaalala ko rin, Sir Red, yung isa pang kwento na alam ng mga tiga sa amin at maging yung mga nasa kabilang barangay. Ito yung mag-ina sa hangyahan. Itong hangyahan ay daan papunta sa bahay namin. Actually, kahit ako po ay natatakot na umuwi sa bahay namin lalo kapag gabi at ako ay mag-isa. May kwento din akong nadidinig mula sa mga tricycle driver sa amin na nakakita na ng mag-inang binabanggit ko. Ayon dito, bumiyahe daw siya ng bandang 11:00 ng gabi galing sa bayan. May sakay siyang 2 lalaki na bumaba sa kasunod naming barangay. Nang pabalik na nga daw po siya, so wala na siyang inaasahang pasaherong sasakay sa kanya pabalik doon sa bayan dahil wala na nga siyang pasahero na nakita nung hinahatid niya yung mga pasahero doon sa kalapit naming barangay. So nang makarating siya sa gawing shed sa hangyahan, doon ay namataan daw po niya ang mag-ina. Nakatayo ito sa may shed at hindi niya hinintay na pumara ang ina ng bata at dali-dali na lamang daw po niya ito na hinintuan at tinanong kung sasakay. Tumango na lang ang ina ng bata at tinanong pa nga niya nung tricycle driver kung saan sila bababa. Hindi sumagot o tumango yung ina ng bata. Pero hindi pa daw nakakalayo ang minamaneho niyang tricycle ay nagbayad na ang mag-ina at bago pa makarating sa may poste ng ilaw ay bigla daw talagang nawala ang mag-ina. As in, para daw po talagang naihipan at nag-fade out. Ikinawindang daw talaga ni tricycle driver ito at sa sobrang takot niya, tumakbo na daw po siya ng mabilis at nagsisisigaw at nakakatawa man pero totoo po na iniwan niya ang kanyang tricycle. Mula noon ay hindi ko na po nakitang bumiyahe yung driver na iyon hanggang sa nalaman ko na lamang na nagtatrabaho siya sa bayan doon sa palengke. Kahit yung mga kamag-anak namin, yung mga kapitbahay, may mga kwento din tungkol sa mag-ina. Minsan nga daw makikita na lang ng kamag-anakan ko na sasakay din daw sa loob ng tricycle niya. Ang ginagawa na lamang daw ng mga kamag-anak ko sa tuwing na-encounter nila ang multo ng mag-ina ay paulit-ulit daw nila itong mumurahin hanggang sa mawala. At kahit nga po ang tatay ko ay nakita din po itong mag-ina na ito na minsan nga daw po'y naglalakad doon sa kadiliman ng aming barangay road. Hanggang ngayon, may nakakakita pa rin at nadidinig ko pa rin yung kwento tungkol sa mga pugot na ulo ng nilalang at lalong-lalo na ito pong mag-ina na naroroon sa hangyahan. Kapag nadidinig ko nga ito, Sir Red, nagpapatay mali siya na lang ako. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Once again, maraming salamat sa mga kwentong ito. Lalong-lalo na mas alam mo interesting kapag halimbawa alam mo yung setting nasa nasa barangay, 'di ba? Yung parang mga liblib na lugar, something like this. Kasi alam mo yung feels mo na parang syempre madilim, wala pang gaanong, hindi naman sa pang discrimination, 'di ba? Aminin naman natin sa hindi. Yun bang mga parang hindi pa inaabutan ng development, 'di ba? Yung mga ganyan, talagang malimit. Meron silang mga ganito na mga kwento na parang mga naglalakad daw na mga kaluluwa, maisasakay tas biglang nawawala. Same through doon sa mga daanan sa mga liblib na lugar. Kahit konkreto man yan o kaya mabato-bato pa, paminsan laging ito yung may sumasakay, may nakikisakay. Ang sabi nga po ng mga nasa Paranormal PH, just in case meron daw po kayo mamataan na ganito, please lang, dali-dalian nyo na lamang daw po, barurutin nyo na daw yung sasakyan ninyo. Dahil talagang isang masamang indikasyon daw talaga yung parang paparahin ka tapos pakitaan mo pa ng maganda o kagandahang kalooban. Tapos yun na, di ba, parang ang effect merong mangyayari sa yung masama. Pero nung tinanong ko nga sila, parang kung totoong tao yun, di paano yun? Iiwanan mo na lang. Di ba? Malalaman daw ninyo kung totoo o totoong tao yung sasakay o multo na yung pumapara daw sa'yo. Di ba? Kung may alam ka tungkol sa mga ganito guys, pwede nyo yung i-comment sa baba po ng video ito. And as promised, iiwanan po namin kayo ng isang VM at hayaan po natin si Yoyo, yun pala yung pangalan niya, siya pong magkwento ng kanyang karanasan at sana nga po kayo din ay pakinggan ng maigi ang kanyang istorya at bahala na po kayong humusga at maaari nyo rin pong i-comment kung ano po yung take ninyo sa kanyang kwento. Nakarelate ba kayo o kaya meron din ba kayong same na story? I-send mo na yan sa sindakstories2008@gmail.com or kaya naman dito lang sa comment section, pwede i-post mo lang dyan at nang makita din po ng ating admin Clay. Okay? Ito na ang kanyang kwento. Pakinggan ng maigi. Maraming salamat. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod po nating SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Yo, take it away. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po Sir Red. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Yoyo. Matagal na po akong subscriber ninyo at ngayon lang po ako nakapaglakas loob na ibahagi ang karanasan kong ito. Sana po ay mapaunlakan ninyo at mabasa o ma-feature ang kwenta kong ito. Naniniwala po ba kayo sa pamahiing huwag mong tutulugan ng patay sa lamay? O yung walang may iwang gising para magbantay? Matagal na po naming sinusunod ang pamahiing ito dahil sa paniniwalang may mangyayaring masama. Nangyari po ito nang namatay ang aking ama noong 2002. Ika-4 na gabi po ng lamay at mga 3:00 po ng madaling araw ay unti-unti na pong nagsiuwian ang mga nakipaglamay at ang mga nagsusugal. Natira kami ng aking mama, nagising ng oras na yun. Nagpaalam sa akin ang aking ina na iidlip muna daw siya dahil sa pagod. Sinabi ko pa naman po na okay lang ako at ako muna ang bahala. Naupo po ako sa aming sopa at nasa tapat ito ng kabaong. At di ko namamalayan na nakatulog na rin po pala ako ng di sinasadya dahil na rin sa pagod. Nagising po ako nang biglang narinig ko ang mama ko na ginigising ako. Sabay tanong ng, Anak, bakit ka natulog? Napasagot po ako ng, bakit po ma? Ano po nangyari? Tanong po ng mama ko, wala ka bang naaamoy? Sumimot-simot ako si Red at napagtanto ko na nangangamoy pong insenso sa paligid namin. Kung di niyo po na itatanong, mahilig po ang aking ama na magsindi ng insenso ng insek dahil gustong-gusto niya ang amoy nito. Napasabi tuloy ako ng, sino nagsindi ng insenso ma?
Hindi nakasagot ang aking mama si Red kaya hinanap namin kung saan nanggagaling ang amoy. Nang hilagpot po kami nang matagpuan po namin kung saan nanggagaling ang amoy dahil ito po ay nanggagaling sa ilalim ng kabaong ni Papa. Nang silipin po namin si Red ang ilalim ng kabaong, nakita po namin ang 3 hilera ng abo ng insenso na tila ay kauubos pa lang. Nanlaki ang mga mata namin si Red ni Mama kaya tumayo kami agad, tumabi kay Papa sa kabaong at sabay kaming humingi ng tawad kung nakatulugan namin siya. Pero laking pasasalamat na rin po namin na walang masamang nangyari sa amin. Simula po noon si Red, napatunayan po talaga namin na hindi po talaga maganda ang matulugan ng patay sa lamay. Hanggang dito na lang po si Red. Maraming salamat po and more power. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.